So, hello guys. So, for today, tuturuan ko naman kayo gumamit ng if statement sa, sa C Sharp. So, first, magpapasok tayo ng class program. Class program. Tapos, gagamit tayo ng, square brackets. May bracket lang yan. Square brackets. Then, sa loob niyan, magpapasok tayo ng static. Wait lang ng static, static, void. Dito yung method, yung ano natin, data type natin is void, then the main, and the swirly bracket. So, log yan is swirly bracket. So, yan. Yan natin dito. Yan. So, sa loob na ito, wait lang ulitin natin. Static void, static void main. Yan. So, hmm, wait lang. Class program muna ulit. Class program. Nakasanayan ko na kasi gumawa ng class program. Kaya pasensya na. So, static void main. Nakalipat ulit the main. The variable name natin is main. And the square bracket. So, here. So, first, mag-input muna tayo ng 3 numbers, na 3 integers. So, lagyan natin muna lang sa comment input 3 numbers. So, the int number 1 natin is int a natin is gagawin natin siyang gawin natin siyang 15. Then include the semicolon. Then ang next integer natin is gawin natin 25. Yeah, 25. And the next integer natin is c. So ano ba ang gagawin natin for today? So ang gagawin natin for today is gagawin natin siyang 10 para mas madali. Ang gagawin natin for today is we're gonna find in the integer, hanapin natin yung largest sa binigay nating input. So, paano siya nangyari? So, ganito. So, ang i-call natin ang integer largest. So, hanapin natin ang largest. So, here, gagawa tayo sa baba niyan, gagawa na tayo ng if statement. Wait lang. Yan, if statement. So, tatawagin na natin. Gagawa tayo ng if. Yan, if A is greater than B and and si A ba is less than greater than C. So, ang mangyayari dyan is kung ayun yung lalabas, ang ipiprint natin is A is, the largest is A. The largest is equals to A. Yan. So, paano pa nangyari yan? So, tinatanong kasi natin si A ba is greater than B? And si A ba is greater than C? So, si A ba ang pinakamalakas sa kanila? Oo. I-print natin si A. So, if hindi, anong gagawin natin? So, magka-call out tayo ng panibago. Else, if. So, ginagamit natin ang if pagka nagko-compare lang tayo ng isa.
kung may panibag, kung sa tingin natin na hindi yun yung sagot, so tatanungin ulit natin, mag-if statement ulit tayo, which is gagamit na tayo ng else if. So, pagtapos ng if, gagamitin mo ang else if. So, bawal mo na gamitin si if, tapos si if ulit, dapat else if na. So, tatanungin na natin dito. Tanong naman natin, si B ba is greater than A. And, and si B ba is greater than C. So, kung ayun yung lumabas, ang magiging sagot natin is largest natin si B. O, paano kung hindi naman si A, hindi naman si B yung magiging largest natin dyan. So, anong gagawin natin? So, gagamit na tayo ng else. Kasi, bakit else? Kaya ginamit natin ng else kasi siya na yung huli kasi wala nang pagpipilian eh, 'di ba? Wala na tayong pagpipilian kung sino ba yung malaki, sino ba yung maliit. So gagamit tayo ng else. So ano ba natitira? Edi si edi largest is equals to C. Hmm. Ayan, tapos then magsusulat tayo ng console.writeLine. So that writeLine. Ang kakalabasan ng console.writeLine natin is the largest number. So, makikita natin gumamit tayo ng double quotation kasi text ang nilalagay natin which is string. Ang variable, ang data type niyan is string. So, the largest number is equals to, ayan. So, i-plus na natin is si largest. Asan si plus? No, 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 no. Plus largest. Excuse me. Then, i-close na natin ang, yan. So, gagamit. So, i-close na natin yan. At i-close ulit natin yan. Yan. So, paglilan natin, so ano bang kakalabasan dito? Mag-input tayo ng 15, 25, and 10. No? Tingnan natin kung ano ang kakalabasan. The largest is 25. So, ano si 25? Si D. So, dito siya nag-stop. So, i-run nga natin. Si 15 ba is mas malaki kay 25. And si 15 ba is mas malaki kay 10. So, dito muna tayo sa pangalawa. Ay, dito muna tayo sa una. Dito tayo sa una. Si 15 ba is mas malaki kay 25. So, ang tamang sagot dyan is no. Kasi, kailan ba naging mas malaki si 15 sa 25? So, hindi. So, next na tanong is, bakit hindi na tayo pumunta dito? Hmm? Kasi, sa unang part pa lang ng tanong, malalaman na natin, at pakikita natin na si 15, hindi na talaga siya mas malaki sa 25. So, mas malaki si 15, mas malaki si B kaysa kay A. So, di na siya tumuloy na si ba or si A ba or si C kung sino mas malaki sa kanila. Hindi na siya tumuloy dun. So, hindi natin siya ipapasok dito. Hindi tayo mag-run dito. Hindi tayo kukuha ng output dito. Which is, next naman tatalon tayo is kay else if. Yan. So, si B ba? O si 25 ba? Mas malaki kay A, which is 15. Yes, and. Lagi natin tatanda pag meron tayo ditong and, which is kaduktong lang yan. Dapat binabasa niya ang lahat. So, and si B ba is greater than C. Kung oo, kung oo yan, tama, di ba? Tama. So, ipi-print yan is largest si B. So, ikukunin niyang output is mismong si B. So, pwede natin siya pagbaliktarin. Pwede naman itong gawin natin is 25. 25, itong gawin natin ng 10. Yan, gawin natin siyang 10. So, ito, syempre, ibayin natin ang
else if natin na si B ba is greater than, hindi, ganun pa rin. Wala naman tayong kaibigan dyan. So, ano kakalabasan dyan? Hmm? Which is, ayun, palitan natin 35 kasi masyadong repetitive. Gawin natin 35. So, anong kakalabasan dyan? Ang kakalabasan dyan is 35. So, bakit 35? So, sabi nga dito, si A ba is greater than B? Si ba is greater than B? Oo, tama. So, ang kadugtong niyan is si A ba is mas malaki kay C. Si 15 ba is mas malaki kay 35. Si 15 ba mas malaki kay 35? No. So, hindi natin siya ipiprint. Yan. Hindi natin siya ipiprint. Hindi siya mapiprint. Hindi siya pupunta dyan. Dito na siya tatalon sa else if. Si 10 ba is mas malaki kay A, which is not. So, tatalon na ulit siya. Hindi na siya pupunta dyan. So, hindi malaki si B, hindi malaki si A. Sino ang malaki? Ang natitira. So, tatalon siya dito, lilipat siya dito, kay else, si C. So, ang automatic na iraran niya is si C. So, kahit pagpalit-palitin natin yan, gawin natin ng, gawin natin 1 to, gawin natin, yan, ganyan. So, ang kakalabasan niyan is, as you may know, is A. Yan, which is 15. So, ayun lang ang paggamit ng if statement. Mamimili ka lang kung, pagpipilian niya lang kung sino yung, ayun lang yung tamang paggamit ng if statement. So, if, else if, and else. So, ang tanong is, pwede ba tayong maglagay pa ng if statement sa loob ng else if, sa loob ng if, which is oo, kaso masyado siyang mahaba. So, if you guys understand, sana, ano, kahit papaano may natutunan kayo sa short discussion na about sa if statement. So, maraming salamat sa panonood. Yun lang. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.